Hello, Divas! Betcha by Galiwaw mo ba matutunan kung paano gawin ang higanting bouquet na ito? Kung yes, opo ang sagot mo, watch this! Hi everyone! And so today, I will teach you how to make a huge flower bouquet using Magic Whisk and Emolco. So, ang gagamitin natin Emolco ay ang mga sumusunod. Yan. Blueberry, strawberry, and pistachio. Aside from the color, they will also make your flowers delicious because they will give it a flavor, a unique flavor. Siyempre, kailangan rin ng toothpick. Now, next part, and you will also need a round styro or a dummy cake. I only have a 14-inch, so ito na yung gagamitin ko. Pero syempre, you can use a smaller one. And you can bake the cupcakes or you can use molde mamon. Yan, medyo malaki yung dummy cake ko, so marami akong kailangan gamitin. So, I'm not sure if it's pronounced as monde or monde, basta mamon. Okay, you can use any other mamon and you can also use your own cupcakes para sa project na ito. Alright, so let's start. Okay, so kailangan nating i-shape yung ating styro in the form of a dome na may konting labi. Ayun, kung makikita ninyo on the left side, nagsistart na lumabas yung labi. About an inch high and about an inch wide is perfect. Akala ko madali ito, pero inabot din ako ng 30 minutes at nakabali ako ng 2 cutter. So, it's worth it. It's worth the effort kasi I got the exact shape that I want. Hindi kasi siya dapat masyadong matambok. Dapat gentle slope. And notice na meron akong plastic dun sa ilalim kasi ang kalat nito. So, make sure meron kayong plastic para mabilis ang paglilinis. After I'm done, look, wrap, done. Kung wala yon, nightmare. Balutin ng cling wrap para yung mga maliliit na styro ay hindi sumanib sa cupcake. Ang hirap magdab ng mabilisan ng kakahingan. So now, bubuksan na natin ang ating Magic Whisk Activate Super Tab 4.5 kilograms. Char. Anyway, ito. Hinahanap ko lang yung pinakaumpisa nung seal. Ayan, nakita ko na siya. So, inangat ko lang siya ng cutter. Tapos, yan, hahatakin nyo lang siya. Pag medyo ayaw matak, huwag nyong puwersahin. I-cut nyo uli ng cutter yung susunod na labi. Until, ako, hindi ko siya binubuksan ng buo. Half lang, okay na ako. So, hatakin nyo lang hanggang matanggalin nyo yung at least half nung seal. Okay na yan. Pag naangat nyo na, gagamitan na natin siya ng magic key. Ayan. Ang dali lang, di ba? So, yun nga, half lang ang iaangat ko. Kailangan mag-latch on lang yung magic key and voila. Bukas na siya. Effortless. Hindi kailangang mag-tumbling para mabuksan ang inyong Magic Whisk Super Tab 4.5 kilograms. At iba ang mixing nito kaysa sa pang-frosting. Siyempre, kailangan konti yung tubig ninyo kasi ipang-papipe nyo to. So, this is about 1 kilogram at lalagyan ko siya ng a cup of super cold water. Kailangan super cold. Now, to relock your Magic Whisk, diinan nyo lang, maririnig yan, gaganang tok! Ayun, ibig sabihin, nakalock na siya. After the paddle, kung sa inyo ay paddle, sa akin ay scraper beater, switch tayo to whisk. Half pa lang nung tubig ang nailagay ko. So, idadagdag ko na ngayon yung another half. Ayan. O, diba? Ang dali. Wala nang mas dadali pa dito. At ang pinakamahalaga sa lahat, wala nang sasarap pa. In the category of whipping paste, pinakamasarap talaga ang Magic Whisk. Try ninyo. Don't take my word for it. I-try ninyo. Walang aftertaste. Lasang vanilla. Pag nilagyan mo pa ng Emolco, lasang ice cream. Dapat ganon ang consistency ng inyong Magic Whisk Stiff Peaks. Okay? Maghihiwalay muna ako ng about 1/4 of the entire amount. Tapos, lalagyan ko siya ng Emolco na strawberry. Hindi ako masyadong fan ng super pink. So, lalagyan ko ng kaunting Emolco yam or ube. Ayan. Di ba? Ang ganda na ng kulay. Now, for this project, you will need
a flower nail. Importante yan. Flower lifter. Ay, for the vlogger ang style ko, di ba? Yan, mga palette knives. At, syempre, pinaka-importante, piping tip. Tip 104 para sa flowers. And tip 352 para sa leaves. Ito na, mag-start na tayong mag-pipe. So, first, we're gonna do roses. If you don't know how to make roses, you can check my YouTube channel, The Buttercream Diva, on how to pipe roses. Pinakamaganda talaga ang roses para sa kahit anong flower design. So, pwedeng iba-ibang laki, iba-ibang shape. Ito naman yung isang buong mamon ay gagawin kong isang buong rose. Ayan. So, nag-start lang tayo sa blob in the middle and then we piped petals in the shape of a rainbow. Palibot dun sa blob. Yan. Inwards. Tapos, pag papunta ka na sa labas, you now pipe outwards. Para medyo nakahiga yung petals mo. You can also shake it a little bit like what I'm doing. Para parang merong konting ruffles yung inyong petals. Or flowers. Ayan. Tingnan nyo kung gaano to kabongga. See? Oh, pretty, di ba? So, it's an entire flower on top of the mamon. For the other mamons, we are going to combine several flowers in different colors. So, yung pinakauna, we combine pink and purple by using strawberry and yam. Now, dito naman sa susunod, yung natirang frosting dun sa bowl, nilagyan ko lang siya uli ng white, tapos minix ko. So, it came out to be a lighter shade of pink. Actually, it looks lavender. Tapos, ito naman, I'm gonna show you how to make a parang flat na flower on top of a mamon. See, ang dali! Kita nyo ba yon? Super easy. You can play it back later. So, notice na mas light na yung flowers kasi dinagdagan lang natin. So, ito, ina-arrange ko na siya. Nagtutusok ako ng toothpick doon sa styro para hindi gumalaw yung mga mamon. Notice na medyo maraming spaces in between. Hindi ko talaga siya pinuno para hindi ma-damage habang ina-arrange natin siya. So, siniksik ko lang siya. Tapos yung taas, nilagyan ko uli ng mamon at pinuno ko lang din ulit ng flowers. So, yung mga pagitan na medyo malaki, siniksikan ko siya ng mamon pa ulit. Para walang spaces. Kasi, lulusot doon yung frosting ninyo pag hindi ninyo sinalpakan ng pira-pirasong mamon. Or whatever you're going to use. If you're going to use cupcakes, salpakan mo yan ng cupcakes. And here, napuno ko na finally. And I'm now adding leaves using a tip 352. Pipe and pull lang yan. Walang masyadong magic trick yan. So, I did the leaves in 3 colors para meron naman siyang depth. Diba kasi pag puro plain na isang green lang, hindi magmumukhang totoo. Tapos yung flowers na flat, nilagyan ko ng dragees na gold. Parang yun yung pinaka-stamen niya. Final touches, nag-fold lang ako ng paper doilies at kinabit ko doon sa pinakagilid ng styro. And to cover the chismis, binalot ko lang yan ng ribbon para walang kita, walang eme. O, diba? Pretty. Medyo time-consuming lang siya, but it's so worth the effort. Look at how beautiful it is. Got questions about this tutorial? Comment mo lang yan sa baba. At ito ang inyong pambansang ante nagsasabing mabuhay!